Choose certificate type. So mamimili po tayo dito guys kung ano po ang ipapadeliver natin. Kapag birth certificate ang i-request natin, Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin and for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-request ng birth certificate, marriage certificate, certificate of no marriage records or SENOMAR, at death certificate sa pamamagitan ng PSA online appointment. Di na natin kailangan pang gumising ng madaling araw para pumunta at pumila sa PSA office dahil pwede natin itong ipa-deliver sa ating mga lugar door to door sa pamamagitan po ng kanilang online application. Sa mga magtatanong kung may bayad po ba? Yes po, may bayad po. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito hanggang dulo dahil tuturuan ko rin po kayo kung paano babayaran at kung magkano ang delivery fee. Lahat pong iyan ay step by step ko pong ituturo sa inyo. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa mga online application system guys ha. Lahat po ng tinuturo ko ay nagbabase lang po sa aking naranasan. Kaya kung may mga system error na po sa inyong application, direkta na lang po kayong makikipag-ugnay sa mga customer service staff. So let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start! Ito panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay punta po tayo sa ating Google. And then i-search po natin PSA online appointment. At ayan po, i-click lang natin itong may PSA online appointment. Ito po yun guys, so yung may green na logo. psahelpline.ph. I-click lang natin ito guys. Birth, SENOMAR, marriage or death, convenient and fast. I-click lang natin yan. PSA birth certificate online application and delivery. So kayo na lang po magbasa dyan sa mga nakasulat. At kung gusto niyo pang basahin yung mga reminder sa baba, kayo na lang pong bahalang magbasa guys. Next po natin gawin ay i-click natin itong order now. Choose certificate type. So mamimili po tayo dito guys kung ano po ang ipapadeliver natin. Kapag birth certificate ang i-request natin, i-click na natin itong birth. And then i-click natin itong may dalawang maliit na box ito sa gilid para malagyan ng check to accept the terms and conditions of the user agreement and privacy policy. So kayo na lang po bahalang magbasa dyan sa mga reminders dito sa baba. And then i-click na natin itong continue. At ayan po, may pagpipilian pa rin tayo dito guys kung ang ating birth certificate ba ang i-request natin or ang birth certificate ng iba. At kung pipiliin natin itong for someone else, yung birth certificate ng iba, ay ito po yung mga ina-allow natin na i-request. Birth certificate ng ating anak na lalaki, anak na babae, at birth certificate ng ating mga magulang. Yan lang po ang maaari nating i-request. Hindi po tayo ina-allow na mag-request ng mga certificate sa ibang tao. So halimbawa, ang ipapadeliver ko ay ang aking birth certificate. So i-click ko lang itong my own birth certificate and then click continue. So ito po yung mga kailangan nating fill upan guys kapag ang ating birth certificate ang ating i-request. So ito po ang ituturo ko po sa inyo ngayon step by step. So balik muna tayo doon sa ating pagpipilian guys. At kapag ito namang marriage certificate ang ating ipapadeliver, so ganun pa din ang gagawin natin. I-click natin itong marriage and then i-click itong may dalawang box para malagyan ng check. And then scroll up natin and then dito sa baba, i-click natin itong continue.
Mamili pa rin tayo dito kung ang ating marriage certificate ba ang i-request natin or yung marriage certificate sa iba. At ito rin po ang ina-allow at ang kailangan na nating i-request ay marriage certificate ng ating anak na lalaki, anak na babae, at marriage certificate ng ating mga magulang. At kapag ang ating marriage certificate mismo ang ating ipapadeliver, ay i-click lang natin itong my own marriage certificate. And then click natin itong continue. At ito po yung mga kailangan nating fill upan na mga information. And then i-click lang natin itong continue. At kapag ito namang sinumar ang ipapadeliver natin, so ganun pa din po ang gagawin natin. Ayan. At kapag ibang sinumar ang i-request natin ay ganun pa din po. At kapag sinumar natin ang ating i-request, ay ito po ang mga kailangan nating pipilapan. And then click pa rin natin itong continue. At kapag ito namang death certificate ang ating ipapadeliver, ganun pa din po. Lagyan ng check itong may dalawang box, and then dito sa baba, i-click itong continue. At mamimili lang po tayo dito kung kaninong death certificate ang ating i-request. At ito lang po ang pwede nating i-request ng mga certificate guys. Death certificate sa ating asawa kung sakali, sa ating anak na lalaki, anak na babae, at sa ating mga parents. Halimbawa, namatayan na po tayo ng ating asawa, so i-click lang natin yung my spouse. And then scroll up pa rin, and then click natin itong continue. At ito po yung kailangan nating pipilapan kapag ang death certificate ng ating asawa ang ating ipapadeliver. And then ganun pa din, i-click natin itong continue. So ngayon guys, ipatuloy natin yung aking ituturo na pagkuha ng ating birth certificate. Ang ipapadeliver ko po kasi ngayon ay ang aking birth certificate. So ayan, uulitin ko na lang, i-click natin itong birth. And then lagyan natin ng check itong dalawang maliit na box dito sa gilid. And then scroll up natin. And then dito sa baba, i-click natin itong continue. And then click natin itong my own birth certificate, and then click continue. So again, ito po yung ating kailangang fill upan. At kapag ready na po tayo, i-click na natin itong continue. At dito sa step 1 guys, dito natin fill upan ang ating pangalan, kasarian, at ang ating kapanganakan, buwan, pitsa, at taon. So may mga reminders dito guys sa baba. Una, i-make sure daw natin na ang ating pangalan na nilagay dito at ang ating birth date ay kailangang match sa mga detalye na nakasulat sa ating valid ID na isasubmit dito. Itong pangalawa, kailangan ang ipapakita nating ID doon po sa mag-deliver ay yung ID na sinubmit natin dito. At kailangan raw na tayo mismo ang tumanggap sa ating delivery. At itong pangatlo guys, hindi raw ito ibibigay sa mag-deliver sa kahit sino, kahit na may authorization letter pa yan. At itong pangapat guys ay kapag ikaw ay nasa 18 years old below ay hindi pa po kayo pwedeng mag-request. So ngayon guys, magsimula na po tayong mag-fill up. So ang una dito sa ating kasarian, next po ay ang ating pangalan. At kapag may mga suffix daw tayo guys, halimbawa junior, senior, the second or the third, etc. ay dito daw natin ilagay after sa ating pangalan. May halimbawa pong ilagay dito sa baba, Juan Jr. or David the Fourth. Next po yung ating middle name, and then ang ating last name, ang ating apelyido. At may note pa dito sa baba guys, kapag daw ang apelyido natin ay may D, Dil, or Dila, or Dilos, ay kailangan raw ay lagyan ng space. May example naman dito sa baba guys, so may space siya. At itong isa dito, invalid po ito guys. Next po ay ang ating birthday. Pindutin lang natin ito para makapili po tayo ng buwan, pitsa, at taon kung kailan po tayo ipinanganak. Next po ay ang ating government issued ID type. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap nila guys. So
So kayo na lang pong bahalang mamili dyan kung ano po ang valid ID na available sa inyo. Pindutin na natin itong may bilog kung nakapili na po tayo. And then click natin itong continue. So kailangan raw guys na itong pangalan na nakasulat dito ay yan daw din po ang nakasulat doon po sa ating certificate of live birth. Dahil daw ay hindi na po yan pwedeng papalitan. At kapag na-check na po natin, i-click na natin itong continue. Next po ay dito na po tayo sa pangalan ng ating father. At kapag walang pangalan ng ating tatay na nakalagay sa ating birth certificate, ay i-click lang natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na walang pangalan ng ating tatay doon. At ayan po, automatic pong nakalagay dyan, not applicable or NA. At kapag mayroong nakalagay, ay fill upan na lang natin ang pangalan ng ating tatay, middle name ng ating tatay, at ang kanyang apelido. At pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. Next po, dito na po tayo sa pangalan ng ating nanay. Ilagay po natin dito ang kanyang first name, ang kanyang middle name sa dalaga pa siya, at ang kanyang apelyido sa dalaga pa. Pagkatapos niyan, i-click itong continue. Next po ay ang ating birthplace. Hindi po ito address natin guys ha. Lugar po ito kung saan po tayo ipinanganak. I-click lang natin ito para makapili po tayo kung saan bansa po tayo ipinanganak, anong probinsya, at kung anong municipality. And then, click natin itong continue. Dito guys, mamimili na po tayo kung ano pong purpose natin kung bakit nag-request po tayo ng certificate. Halimbawa, ang pinili ko po dito ay itong local employment. I-click ko lang yan and then, i-click itong continue. Next po, dito na po tayo sa ating delivery address and contact information. So may pagpipilian pa po tayong delivery option guys. Itong nationwide door-to-door ba? Or itong pick-up. Kung itong pick-up ang pipiliin natin, ay syempre pipick upin natin ito doon po sa PSA office sa Metro Manila. At dahil gusto lang nating ipa-deliver sa ating lugar, ay syempre itong nationwide door-to-door ang pipiliin natin. At may note pang nakalagay dito sa baba guys. Ang gamitin raw nating address ay yung address na available tayo na tayo mismo ang tatanggap sa ating birth certificate. At mag-update lang daw po sila via sa ating email or SMS tungkol po sa status ng ating in-order o ang ating ni-request. At may note pa dito guys, ng address na ilagay natin dito ay hindi yun ang ating birthplace. So scroll up na natin guys. At nakalagay na ang ating kumpletong pangalan dyan guys. So kailangan na lang nating pilapan ay ang ating house number and street name, subdivision or building name, delivery province, delivery municipality. I-click lang natin itong may mga arrow guys para makapili po tayo ng lugar. Delivery barangay, delivery zip code, ang ating mobile number, at ang ating active email address. At pagkatapos nating ma-fill upan yan, ay i-click natin itong continue. And then, i-double check natin yung mga detalye na nilagay natin. And then, scroll up natin. And then, i-click natin itong continue dito sa baba. Next po guys ay mamimili na po tayo kung ilang kopya ang ipapadeliver natin. Kapag 1 copy lang po guys, ang babayaran natin ay 365 pesos. At kapag 2 kopya naman ang gusto natin, ay 680 pesos ang ating mababayaran. Pindutin lang natin itong may arrow guys para makapili po tayo kung ilang kopya ang gusto natin. Ito po ang pagpipilian natin guys. Kapag 3 kopya ang gusto natin, ay 995 pesos ang mababayaran natin. So dahil 1 kopya lang po ang kailangan ko, ay itong 1 copy lang po ang pipiliin ko. I-check lang natin itong bilog. At ayan na po guys. Pagkatapos nating makapili, may babala pa pala dito guys. Kailangang iwasan natin ang makipag-appoint sa mga scammers. So basahin nyo lang yung iba guys para ma-aware po tayong lahat.
Pagkatapos niyan, may pagpipilian pa po tayo dito sa baba kung tayo ba mismo personally ang tatanggap sa ipapadeliver natin or mag-authorize po ba tayo ng ibang tao na tatanggap sa delivery. At kapag mag-authorize lang po tayo ng ibang tao, ay pindutin lang natin itong bilog. Itong I want to nominate an authorized person. At kailangan na yung mga tao na i-authorize natin sa pagtanggap ng document ay kailangan lang po ay ang mga anak natin, ang ating mga magulang, at ang ating legal na asawa. At wala na raw pong pwedeng makatanggap na iba. So ngayon, ang pipiliin ko ay ako mismo personally ang tatanggap ng aking documents. So ito po ang pipindutin ko. At nakalagay na dito ang aking kumpletong pangalan at ang delivery address. Pagkatapos niyan, i-click natin itong confirm. Lagyan po natin ng check itong maliit na box to confirm. And then, i-click po natin itong continue. So ngayon, may mga online payment option dito guys. Mamimili po tayo dito kung saan natin kunin yung ating ibayad na 365 pesos. So pwede po natin gamitin ang ating credit card kung meron, ang ating GCash account, Maya account, pwede ring sa bayad online, 7-Eleven, pwede ring sa bayad, Palawan Pawn Shop, sa mga banknet, at Dragon Pay. Halimbawa po sa akin guys, sa aking GCash ko po kukunin ang aking pambayad, ay i-click ko lang itong GCash. Pay using GCash. GCash payments are credited immediately to your order. So ngayon guys, i-click na natin itong Pay using GCash. And then ilagay po natin dito ang ating GCash number kung saan natin kunin ang ating pangbayad. And then click natin itong next. At hintayin ang OTP na isend ng GCash sa ating GCash number. And then click natin itong next. Ilagay ang ating GCash MPIN and then click next. At dahil walang laman ang aking GCash wallet, sa GCredit ko kukunin ang aking pambayad. I-click ko lang itong bilog na nakahanay sa GCredit and then i-click natin ito, Pay PHP 365 pesos. At ayan na po, processing na po. Your GCash payment was successful. So ganun lang po guys. I-update ko na lang po kayo kung dumating na po yung aking birth certificate. Kaya ang sabi doon, 5 to 10 days daw marireceive ko na dito sa Mindanao yung ni-request ko. So yun lang po guys. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. Para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.